Ang kasaysayan ng denim at ng disenyong pangmanggagawa ay hindi magiging buo kung hindi babalikan ang mga huling taon ng ika-19 na siglo sa Estados Unidos. Noong taong 1897, isang 20 taong gulang na bata na nagngangalang C.C. Hudson ang nagpasya na iwanan ng kanilang sakahan sa Spring Hill Farm sa Williamson County, Tennessee. Bitbit ang pangarap na makasumpong ng magandang kapalaran. Naglakbay siya patungo sa Greensboro, North Carolina, na noong mga panahong iyon ay umuusbong bilang isang sentro ng industriya ng tela. Doon ay nakahanap siya ng trabaho sa isang pabrika ng mga overall o mga overalls, kung saan ang kanyang pangunahing gawain niyang magtahi ng mga butones, isang mabigat na trabaho na nagbibigay lamang sa kanya ng kita ng 25 sentimo bawat araw. Noong sumapit ang taong 1904, biglang nagsara ang pabrikang pinapasukan ni Hudson. Sa halip na manghina, nakita niya at ng kanyang kapatid na si Homer Hudson ang pagkakataong ito upang magtayo ng sariling negosyo. Kasamang ilan pa din ang kasamahan sa dating trabaho, binili nila ang ilang mga makinang panahi mula sa nagsarang pabrika. Nanguna sila sa pag-upa sa isang maliit na espasyo sa itaas ng Co Brothers Grocery na matatagpuan sa South Elm Street sa Greensboro. Dito opisyal na itinatag ang Hudson Overall Company. Ang kanilang pangunahing produkto ay mga overall na yari sa denim na dinisenyo para sa mga manggagawa sa riles at mga magsasaka na nangangailangan ng kasuotang hindi madaling mapunit sa gitna ng mabibigat na gawain. Dahil sa husay ng kanilang paggawa at tibay ng mga materyales, mabilis na lumago ang negosyo ng magkapatid na Hudson. Noong taong 1919, dahil sa patuloy na pagtaas ng demand sa pangailangan para sa mga malalaking pasilidad, nagtayo ang kumpanya ng sarili nitong malaking pabrika sa South Elm Street at pinalitan ang pangalan ng kumpanya tungo sa Bluebell Overall Company. Ang pangalang Bluebell ay nagugat sa isang kwento kung saan ang mga manggagawa sa riles, sa labis na katuwaan sa tibay ng mga overall, ay nagregalo sa pabrika ng isang malaking kampanang tanso. Sa paglipas ng panahon, ang kampanang ito ay nabalot ng asul na alikabok mula sa hinahawang denim sa loob ng pabrika, kaya ito tinawag na Bluebell. Noong taong 1926, ang kumpanya ay binili ng Big Ben Manufacturing ng Kentucky sa halagang $585,000, ngunit pinanatili ang pangalang Bluebell at ang sentro ng operasyon nito sa Greensboro. Ang pagunlad ng kumpanya ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga estratehikong pagbili ng iba pang mga negosyo. Noong taong 1936, ipinakilala ng Bluebell ang Super Big Ben Overalls na gumagamit ng teknolohiyang Sun for Ice. Ang prosesong ito ay nagpapababa sa pagka-cool down o pagliit ng tela ng mas mababa sa 1% matapos itong labhan, nang nagtakda ng isang bagong pamantayan sa buong industriya ng kasuotan. Ang pinakamahalagang hakbang patungo sa modernong pagkakakilanlan ng tatak ay ang naganap noong taong 1943 nang bilhin ng Bluebell ang Cassie Jones Workclothes Company. Kasama sa pagbiling ito ang pag-aari sa isang hindi masyadong kilalang pangalan na rehistrado sa ilalim ng Cassie Jones, ang salitang Wrangler. Ang salitang ito ay tradisyonal na tumutukoy sa isang Amerikanong cowboy na nag-aalaga at nagpapakain ng mga kabayo sa isang rancho. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagpa siyang pamunuan ng Bluebell na lumikha ng isang natatanging linya ng pantalong denim na partikular na disenyo para sa mga cowboy at mga kalahok sa rodeo. Upang matiyak na ang produkto ay aangkop sa aktual na pangailangan ng mga bayo, kumuha sila ng isang sikat na mananahi mula sa Philadelphia na nagngangalang Bernard Lichtenstein na higit na kilala sa tawag na Rodeo Ben. Si Rodeo Ben ay may lahing polish at kilala sa paggawa ng mga kasuotan para sa mga personalidad sa industriya ng rodeo. Nakipagtulungan siya ng malapit sa mga profesional na cowboy upang alamin ang mga karaniwang suliranin ng mga lumang pantalon kapag sumasakay sa kabayo. Pagkatapos gumawa at sumubok ng 13 magkakaibang modelo ng pantalon, sa wakas ay pinakilala ng Bluebell noong taong 1947 ang modelong Wrangler 11 MWZ sa publikong Amerikano. Ang modelong ito ay nagtatampok ng mga makabagong disenyong hindi pa nakikita sa ibang tatak. Kabilang dito mga patag na rivets upang maiwasan ang pagkamot o pagkasira ng katad na siyahan ng kabayo. Ang mga bulsa sa likod na pwesto ng mas mataas para sa komportableng pagupo at ang paggamit ng zipper fly para sa mas madaling pagsuot. Noong taong 1963, ang tela ng pantalon ay ginawang 14 na onsa na tinawag na broken twill denim upang maiwasan ang pag-ikot ng binti ng pantalon habang ginagamit. At ang pangalan ng modelo ay pinalitan bilang sikat na Wrangler 13 MWZ. Ang pagpasok ng kulturang Amerikano sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdala ng malaking pagbabago sa pamumuhay at pananamit ng mga Pilipino. Kasabay sa pagdating ng mga pelikulang Hollywood na nagtatampok sa mga bidang cowboy tulad ni John Wayne at Montgomery Clift, naging pangarap ng maraming lokal na mamamayan ang magkaroon ng itsura at tindig ng isang tunay na barako. Sa pagpasok ng dekada 70 at 80, ang Wrangler ay opisyal na nakarating sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga local na distributor at mga sikat na department store sa bansa.
Ang pagpapakilala sa tatak na ito ay naging isang malaking kaganapan sa fashion retail na nag-alok sa mga Pilipino ng alternatibong may kakaibang karakter kumpara sa mga naunang brand. Para sa mga Pilipinong nabuhay sa mga panahong iyon, ang pagkakaroon ng isang orihinal na Wrangler ay isang simbolo ng pagiging matatag at may kakayahan sa buhay. Mayroong isang natatanging pakiramdam ng nostalgia kapag inaalala ang amoy ng bagong biling maong mula sa mga sikat na tindahan sa Escolta o sa mga unang mall sa Cubao. Ang makapal na tela na may kakaibang asul na kulay ay unti-unting kumukupas sa bawat paglaba at ang bawat guhit ng pagkupas ay nagsisilbing kwento ng mga lakaran, Disyembreng malamig at mga simpleng handaan ng pamilya. Ang Wrangler ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na uniforme ng masasipag na Pinoy. Nagustuhan nito dahil ang hiwa ng pantalon ay akma sa pangangatawan ng mga lokal na manggagawa at profesional. Hindi lamang ito kasuotan, ito ay naging patunay na ang isang tao ay handang humarap sa anumang uri ng mabibigat na gawain nang hindi nawawala ang kanyang maayos na itsura. Sa kasaysayan ng pananamit sa Pilipinas, nagkaroon ng isang malinaw na dibisyon sa pagitan ng dalawang higante ng denim, ang Levi's at ang Wrangler. Kung ang Levi's ay madalas na nauugnay sa mga kabataang nagnanais ng modernong porma at mga estilong sumusunod sa agos ng musika, ang Wrangler naman ang naging pambansang uniforme ng mga tatay. Ang penomenong ito ay may malalim na praktikal at psikolohikal na dahilan na nakaugat sa mga katangian ng bawat tatak. Ang mga tatay noong dekada 80 at 90 ay labis na mapanuri pagdating sa tibay ng kanilang mga binibili. Ang Wrangler ay kilala sa paggamit ng mas mabibigat at mas makapal na denim kumpara sa ibang mga tatak. Ang disenyo nitong broken twill ay nangangahulugan na kahit ilang beses labhan ng mga nanay sa pamamagitan ng pagpalo sa kuskusan, ang binti ng pantalon ay hindi nag-iibang porma o pumipihit. Para sa isang haligi ng tahanan na nagtatrabaho bilang inhinyero, mekaniko, magsasaka o kawani ng pamahalaan, ang katangian ito ay nangangahulugan ng matipid na paggasta dahil ang isang pantalon ay maaaring magtagal ng maraming taon. Ang 7 belt loops ng Wrangler kumpara sa karaniwang 5 ng Levi's ay nagbigay ng mas maayos na kapit sa baywang. Para sa mga tatay na madalas magsuot ng mabibigat na sinturon na may malalaking buckle o nagdadala ng mga kalansing ng susi at pitaka sa bulsa, ang dagdag na belt loops ay nagbibigay ng higit na kaginhawahan at seguridad. Ang mataas na waistband o high-rise na disenyo ng Wrangler ay may mas angkop din sa porma ng katawan ng mga may edad na lalaki na nagbibigay ng descending tindig kahit na sila ay may kaunting tiyan na. Sa pagpasok ng huling bahagi ng dekada 90 at simula ng bagong milenyo, tila biglang nawala ang malakas na kislap ng Wrangler sa paningin ng pangkalahatang publiko, partikular na sa mga kabataan sa Pilipinas. Ang pagkalos na ito ay hindi dahil sa pagbaba ng kalidad ng produkto, kundi dahil sa isang malaking pagkakamali sa pagpoposisyon ng tatak sa gitna ng mabilis na pagbabago ng kultura ng fashion. Ang Wrangler ay labis na nanalig sa kanilang imahe bilang kasuotang pangkanluran at pang-cowboy, nang magbago ang panlasa ng mga kabataan patungo sa hip-hop culture, streetwear at mga disenyo may malalambot na tela at mabababang baywang. Ang Wrangler ay nanatiling tapat sa kanilang tradisyonal na tuwid at matigas na disenyo. Dahil dito, ang tatak ay binansagan bilang pantalon ng matatanda o pormang tatay. Ang mga kabataang Pilipino noong dekada 90 ay mas pinili ang mga tatak tulad ng Guess, Tommy Hilfiger at ang mga lokal na brand na nag-aalok ng mga maluluwag at baggy pants. Ang pagiging paborito ng mga tatay na dati lakas ng Wrangler ay naging isang kahinaan nito sa pag-akit ng bagong henerasyon ng mga mamimili na ayaw magsuot ng tatak na katulad ng kanilang mga magulang. Kasabay nito, ang pag-usbong ng fast fashion mula sa mga higanteng dayuhan ay nagdala ng mas murang pantalon na may modernong hiwa na nag-alis sa pansin ng mga mamimili mula sa konsepto ng pangmatagalang tibay patungo sa pabago-bagong estilo. Ang Wrangler ay unti-unting nawalan ng espasyo sa mga pangunahing estante ng mga mararangyang department store at nalipat sa mga seksyon ng mga pangtrabahong kasuotan na may mas mababang presyo. Sa kabila ng mga pagsubok ng pinagdaanan ng Wrangler, hindi tutuloy ang naglaho kundi sumailalim sa isang malawakang proseso ng muling pagsilang at estratehikong pagbabago. Noong taong 2019, ang VF Corporation ay nagpasya na ihiwalay ang kanilang negosyo sa denim sa pamamagitan ng isang spin-off. Ang Wrangler, kasama ang kapatid nitong tatak na Lee, ay inilagay sa ilalim ng isang bagong independenteng kumpanya na tinawag na Contour Brands Incorporated. Ang hakbang na ito ay nagbigay na sa Wrangler ng sarili nitong pamunuan at budget upang tumutok lamang sa pagpapasigla ng kanilang tatak sa buong mundo nang walang sagabal mula sa iba pang malalaking tatak na kasuotan. Sa kasalukuyang merkado,
Ang Wrangler ay muling nakakakuha ng lakas sa pamamagitan ng pagsakay sa agos ng vintage revival at retro fashion. Ang mga kabataan ngayon na naghahanap ng autentisidad at mga kasuotang may tunay na kasaysayan ay muling natutuklasan ng halaga ng mga klasikong modelong tulad ng 13MWZ. Ang kumpanya ay naglunsad ng mga special na koleksyon tulad ng Wrangler Retro at nakipagtutulungan sa mga sikat na personalidad at musika sa sining upang baguhin ang kanilang imahe mula sa pagiging tradisyonal patungo sa pagiging isang cool na tatak na may malalim na pamana. Gumamit na rin ngayon ng mga makabagong teknolohiya tulad ng Indigood, isang proseso ng pagtitina na gumagamit ng foam sa halip na tubig. Sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, ang Wrangler ay patuloy na nagpapanatili ng solidong presensya sa pamamagitan ng pag-aangkop ng kanilang mga produkto para sa lokal na klima. Isang halimbawa nito ay ang paglalabas ng mga koleksyong gumagamit ng mas magaan at mas nakatagong stretch na mga tela na angkop sa mainit at madalas na maulang panahon sa bansa.